Ay, magandang araw. Alam niyo po mga kaibigan, sa mga lalong-lalo na doon sa mga vlogger na nakikita ko, minsan may mga napapanood akong video, kagaya na lamang nito na napanood ko na kung saan ini-interview ang isang banateros na walang utak, walang laman ng kokote, kuda ng kuda, na kesyo daw, meron daw silang natanggap na information, may natanggap daw silang link na mula sa loob daw ng PNP na aarestuhin at papasukin daw ang bahay ni Congressman Pulong Duterte. Alam niyo, unang-una, ilang araw nang nakalipas. Pinasok ba ng PNP? Inaresto ba si Pulong Duterte? Kagaya ng sinasabi ni Dada. Mga kababayan, hindi po tanga ang ating kapulisan na basta lulusob sa isang taong personalidad na maglalabas, na aarestuhin kung walang pinangahawakan na document na may pag-uutos ang korte. Sa mga tao na nagpapakalat na kesyo nilulusubin daw ng PNP ang bahay ni Congressman Pulong Duterte, ito yung mga tao na gustong wasakin at lalong sirain ang ating kapulisan. Na ang ginagawa lang ng kapulisan, ang kanilang trabaho, ang kanilang mandato, nang naaayon sa konstitusyon at naaayon sa batas. Kaya po mga kababayan, yung pinapakalat po nung vlogger na to na si Dada, nakalaki-laking tao, pero kalaki-laking tanga. Naaawa ako sa mga taong nagpapaniwala sa kagaya ng mga DDS na to. Sa gitna ng makabagong teknolohiya, ang social media ay naging isang sandata ng mga taong nagpapanggap na makabayan habang ginagamit ito ng marami para sa koneksyon, ginagamit naman ito ng ilang individual, partikular na ang mga grupong kinikilalang DDS vlogger gaya ni Banateros upang magasik ng pagkalito, hindi pagkakunawaan at pagkakabahagi ng mga Pilipino. Ang kanilang mga makabagong target, walang iba kundi ang liderato ng Philippine National Police, PNP. Ang tahasan pagtawag sa mga pinuno ng PNP na sinungaling ay hindi lamang isang insulto sa individual. Ito ay isang direktang pag-atake sa integridad ng buong institusyon nangangalaga sa isang seguridad. Ang modus operandi ng mga vlogger na ito ay malinaw mind conditioning sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagpapakalat ng mga balitang walang basihan. Pilit nilang nilalason ang isipan ng mga publiko upang mawalan ng tiwala sa gobyerno. Ang kanilang script ay laging nakasandig sa mga emosyonal na hiyaw sa halip na mga ebidensya. Dapat nating pabulaanan ang kanilang madalas na linya na meron silang intel o link mula sa loob ng PNP. Isa itong malaking kasinungalingan. Ang PNP ay isang disiplinadong organisasyon na may mahigpit na protokol sa impormasyon. Hindi tanga ang ating mga kapulisan upang isakripisyo ang kanilang karera para sa mga vlogger na ang tanging layunin ay kumita sa pamamagitan ng click at views mula sa kontrobersiya. Walang opisyal na aayon ng walang legal na basihan o kaukulang dokumento. Hindi tanga o bobo ang pulis, lalong-lalo na ang ating PNP chief na si General Jose Melencio Nartates Jr. na basta na lamang sasalakay sa bahay ni Pulong Duterte na wala silang pinangahawakan na legal na dokumento. Noon pa man ay ginagamit na itong isyu ng mga DDS vlogger ang palabasin na kinakawawa ng PNP ang mga Duterte. Kung inyong matatandaan, noong si General Torre pa ang PNP chief, ay pinakalat na din ng mga DDS vlogger na ito na halugughin daw ang ng mga pulis ang bahay ni former President Rodrigo Duterte. Maliwanag na nagtanim ang mga vlogger na ito ng kalituhan at galit sa mga DDS. Sinisiraan nila ang imahe ng PNP na ang tanging laman naman trabaho ay umakto ng naaayong sa batas at konstitusyon.
Sa ilalim ng pamumuno ni Police General Jose Melencio C. Nartatis Jr., nakikita natin ang mas masiglang PNP. Ang kanyang track record ay hindi matatawaran, partikular na sa mga matagumpay na anti-smuggling operation at mga sumusunod-sunod na pagkakadakip sa mga high-value target na matagal nang nagtatago sa batas. Ang kanyang liderato ay nakatutok sa focus agenda at ang bisyon na bagong PNP, isang kapulisan, mas profesional, mas mabilis umaksyon at may mas malalim na integridad. Layunin nito na linisin ang sariling hanay habang pinapalakas ang seguridad ng bansa laban sa kriminalidad at terorismo. Ang paninira ni Banateros at ng kanyang mga kasamahan ay isang desperadong hakbang upang manatiling relevan sa mata ng kanilang mga tagasunod. Ngunit ang katotohanan ay hindi kayang tumbasan ng kaanumang edit na video o malakas na sigaw sa live stream. Ang buong kapulisan ay hindi dapat nagpapadistract sa mga ingay na ito. Sa huli, ang publiko ay dapat maging mapanuri. Huwag natin hahayaan na ang ating pananaw sa mga tagapagtanggol ng bayan ay diktahan ng mga taong ang tangpuhunan ay panilinlang at paninira ang puri. Ang PNP ay naninindigan sa katotohanan at hustisya, mga bagay na wala sa bulubulokalaryo ng mga DDS vlogger. Manindigan at magtiwala sa ating kapulisan. Bagong PNP, bagong Pilipinas. Pinuno ng kapulisan ngayon, sinungaling, hindi malayo na nagsisinungaling din yung mga nasa ibaba. Kaya nga sobrang korap ng gobyerno natin ngayon kasi naniniwala tayo na yung pinuno, korap. So yung sinasabi nila na fake news, malalaman natin. Kaya nga nandito tayo para magantay. Nandito tayo para magbantay. So kung ano man yung mga masasamang balak nila, wala, na-check natin. Hindi naman siguro lalabas yung mga balita na yan, hindi naman siguro kakalat yung mga balita na yan kung wala sa loob nila mismo nagli-leak ng information. So we hope na talagang fake news yun kasi alam natin, illegal yan. Alam natin, wala namang kaso si Kong Pulong Wala naman tayong alam na kaso ni Kong Pulong. So hindi natin alam kung bakit sila maghahalughog. Kasi alam natin pagka naghalughog ka or na pumasok ka sa property ng may property, kailangan meron kang legal na dokumento na hawak. Yung mga legal na dokumento na yan, kailangan galing yan mismo sa korte. Kung galing sa korte, dapat may kaso. Alam naman natin walang kaso si Kong Pulong na kailangan nilang puntahan pa yung bahay niya or pasukin yung bahay niya. Katulad ng ng yang sa KOJC, yung human trafficking kuno, si Franz Castro, di ba? Guilty yan sa kaso ng pag-aabuso sa mga kabataan, child abuse. O yung NPA, di ba? Yan ang mga totoong mga human trafficker. So dapat yung mga Makabayan Black na sinasabi na sila yung mga nagre-recruit para umakyat sa bundok yung mga kabataan sa eskwelahan, dapat yan mga properties na pinapasok at pinibisita. Lalong-lalo na yung mga napapabalitang nagnakaw, yung diniliberan ng mga mali-malitang pera. Dapat sila ang binibisita ng gobyerno to dahil pera ng taong bayan yan. Hindi ito sila Kong Pulong. Tingnan niyo itong itong distrito ni Kong Pulong dito. Magtanong-tanong kayo kahit kanino. Wala kahit isang nagre-reklamo. So ikaw Yes, mga brother. ayun, mensahe na lang boss dada sa lahat. Oy, basta ganun lang. Laban lang, Duterte lang tayo para sa 2028. Sa ayaw at sa gusto nila, pipilitin natin yung mga Duterte na yan na tumakbo sa lahat ng mga posisyon na mga key position sa gobyerno. Alam natin basta Duterte. Para sa bagong Pilipinas. Pipilitin natin sila kahit ayaw nila, pipilitin natin sila. Kailangan natin silang kaladkarin sa Malacanang, kakaladkarin natin sila. Tao mismo ang pumili sa kanila, tao mismo ang maglalagay sa kanila. So dire-diretso lang tayo support. Maraming salamat boss dada. Idol. God bless. Yan o.